Nakapagbigay ng karangalan sa bansa ang mga top Filipino boxers sa sumalang sa makasaysayang thrill in Manila 2 kagabi sa Araneta Coliseum. Balikan ang aksyon sa ulat ni teammate Bernadette Tinoy. Nasaksihan ng boxing fans ang pagdaraos ng makasaysayang Thrilla in Manila 2 kagabi sa Araneta Coliseum. Ito ay bilang selebrasyon na rin sa 50th anniversary ng itinuturing na one of the greatest boxing game in history noong 1975 sa pagitan ni Muhammad Ali at Joe Frazier. Gaya ni former President Ferdinand Marcos Sr. na sumalubong sa Thrilla in Manila 1, pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang historical milestone pagkalipas ng 50 taon. Sumalang sa unang bout ang anak ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao na si Eman Bacosa, kung saan nanalo siya kontra Nico Salado via unanimous decision. Iniaalay ni Eman ang kanyang panalo sa kanyang ama, pamilya at mga taga-suporta. Confident ko ako na mananalo, pero sabi kasi ng coach ko na huwag masyadong gigil, huwag masyadong habol sa knockout kasi darating rin po yun. Gusto ko magpasalamat sa Panginoong Diyos natin dahil sa pagbigay niya sa akin ng protection at paggabay niya sa akin sa tagumpay. Maraming salamat po din sa mga sumusuporta. Nanaig naman si 2 Division World Champion Marlon Tapales matapos patumbahin si Fernando Toro sa 6th round ng kanilang laban. Sobrang tuwa natin kasi nanalo tayo sa laban at historic na laban to para sa kasaysayan ng Pilipinas. Fan favorite naman sa torneo ang mismong apo ni Muhammad Ali na si Nico Ali Walsh sa kanyang pag-akyat sa ring para kalabanin ng Thai vet na si Kitty Sactinson. Nagtapos ang laban via majority draw. I fight in America and I get booed. I'm gonna be real with you guys. Like, there's certain parts of America, you know, my grandfather was hated at one point in time. In certain parts of America, it feels like people hate on me just because of my grandfather. So I get booed in a lot of parts of America. So it was pretty amazing to feel completely welcomed by you guys. So thank you. Muling pinatunayan ni Carl James alias Wonderboy Martin na walang makakatalo sa kanya dahil napanatili lang naman niyang undefeated record at talunin si Aaron Dipaen. So, sobrang saya po no kasi may isang bahagi ng parte ng kasaysayan may tatak yung pangalan ko kahit paano sa isa sa nakilahok sa talampasan na ito at sana nakapagbigay ako ng kasiyahan sa mga fans natin po. Nangyari na yun nangyari. Hindi na natin i-deny. Tinamaan ako or kahit ano nangyari, tinamaan pa rin ako. Yun yung naging hatol ng mga judges natin at referee. Siyempre, respetuhin po natin sila. Samantala, sa pag-akyat naman ni Tokyo Olympic bronze medalist Yumir Marshall sa stage, hiyawan at sigawan ang dumagundong sa Araneta Coliseum dahil sa close fight niya kontra kay Venezuelan boxer Eddie Colmenares. Sa kanyang mismong kaarawan, na-improve ni Yumir ang kanyang record na 7 wins, 0 loss with 4 knockouts. Binigay ko yung best ko para i-knockout pero grabe, ako po yung na-knockdown sa lakas ng kalaban natin. Pero siyempre gusto ko una na magpasalamat sa Panginoon na binigay sa akin ng lakas at sa inyo po lahat na nandito na sumuporta sa akin. Habang lumalaban po ako, isa lang yung naririnig ko yung sigaw ng mga tao. Yun yung nagbibigay ng lakas sa akin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sinunod lang po namin yung game plan na puntos lang, makuha ko lang din yung timing ko. So yun yung ginawa namin eh. Ang hirap magkisabay sa kanya dahil matibay, malakas. So ginawa namin yung puntos lang, yung score. At sa huling bout, inangkin ni Melvin El Gringo Jerusalem ang unang pwesto sa 12-round battle niya kontra sa South African boxer ni si Shakur Bakuse. Nakuha ni Melvin ang kalamangan sa lahat ng scorecards 115-113, 116-112 at 116-112. Sobrang laking pasalamat ko talaga kasi hindi ko inasahan na akong magiging lalaban sa 50th anniversary na sa Thrilla in Manila at dito pa ginanap sa atin sa Pilipinas talaga mismo. Kaya pasalamat ko po sa bumubuo nito kay Senador Manny Pacquiao, sa team natin, sa Zip Sanman, sa Blue Wave Family, sa mga sumusuporta sa akin, sa Pilipino, lalo sa West Coast ko, sa Mindanao, sa Bukidnon na pumunta dito. Nang maitanong naman sa 31-year-old athlete kung handa niya bang kalabanin ang kapwa Pinoy boxer na si Pedro Taduran, ganito ang naging kanyang tugon. Sabi ko ni Taduran, pwede na niya akong kalabanin. Kung bibigyan ng chance, pero wag muna kasi may kalaban tayo na ibang lahi. Kaya yun yung muna yung unahin natin. Sa huli na kayo magkikita.
Sa bawat suntok, katapat ang pangarap na makatungtong sa tuktok. Yan ang pinamalas ng bawat manlalaro sa historical comeback ng Trilla in Manila sa bansa. Bernadette Tinoy para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.